Lumaki akong kasama si Kulot, ang aking kababata. Mula pa noong mga musmus kami, siya na ang aking kalaro, kakampi, at minsan, kakompetensya. Kahit anong gawin ko, gusto niyang siya ang mas magaling. Palibhasa, anak ng datu sa aming baryo, palaging ipinagmamalaki ni Kulot na mayaman sila at siya ang pinakamalakas sa aming grupo. Pero kahit ganoon, hindi ko siya iniwasan. Para sa akin, isa siyang matalik na kaibigan hanggang dumating sa buhay ko ang Sigbin. Sa baryo namin, may paniniwala tungkol sa Sigbin, isang mahiwagang nilalang na tila aso o kambing, ngunit may kakayahang maglaho sa dilim at sumipsip ng dugo ng tao. Marami na akong narinig na kwento tungkol dito, ngunit hindi ko kailanman inakala na makakakita ako ng isa. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa gubat kung saan ako nangangahoy, may nakita akong sugatang hayop sa gilid ng daan. Mukha itong aso, pero may kakaibang hugis ang katawan, mahaba ang likod, malalaking tainga, at tila balingkinitan ang mga paa. Duguan ito at nanginginig sa lamig. Naawa ako, kaya dahan-dahan ko itong nilapitan. Pagkakita nito sa akin, sinubukan itong tumayo, ngunit agad ding bumagsak. Agad kong kinuha ang aking balabal at binalot ito. Habang binubuhat ko, ramdam kong napakagaan nito kahit mukhang matanda na. Dinala ko ito pauwi at inalagaan sa lihim. Pinangalanan ko siyang ni Joy, isang pangalang ironic para sa isang Sigbin, ngunit nais kong iparamdam na ligtas siya sa akin. Sa paglipas ng mga linggo, naging malapit ako kay Joy. Napansin ko ang mabilis nitong paggaling at ang kakaibang talino na tila nauunawaan nito ang bawat galaw ko. Kapag may naririnig akong ingay sa labas ng bahay namin tuwing gabi, hindi ito natatakot, sa halip, tila nagmamasid at nagbabantay. Minsan, kapag may estranghero sa baryo, nanlilisik ang kanyang mga mata at tila nagbabanta. Hindi nagtagal, napansin ni Kulot ang kakaibang kilos ko. "Noel, anong tinatago mo? Bakit lagi kang nagmamadaling umuwi tuwing hapon?" tanong niya minsan, habang naglalaro kami ng sipa. "Wala. Mas gusto ko lang sa bahay ngayon," sagot ko, iniwasan ang titig niya. Ngunit hindi tumigil si Kulot. Isang gabi, sinundan niya ako pauwi at nakita niya si Joy sa loob ng aking kubo. Nanlaki ang kanyang mata. "Noel, Sigbin yan. Dapat mong patayin yan." "Hindi. Siya ang nagligtas sa akin mula sa mga ligaw na hayop sa gubat." "At hindi siya masama," sagot ko, hinaharangan ang pinto. Ngunit masyado nang galit si Kulot. Tumakbo siya palayo, dala ang balitang may Sigbin ako sa bahay. Kinaumagahan, buong baryo ay nagkagulo. Ang datu mismo, ama ni Kulot, ang nag-utos na hulihin at patayin si Joy. "Noel, kung ayaw mong itapon sa ilog, ibigay mo sa amin ang Sigbin," matigas na utos ng datu. Ngunit hindi ko nagawang ipagkanulo si Joy. Sa halip, tumakbo kami sa kabubatan, kung saan ako mismo ang nagpakawala sa kanya. "Tumakas ka, Joy. Huwag ka nang babalik, baka patayin ka nila," bulong ko habang hinahaplos ang kanyang ulo. Ngunit, sa halip na umalis, tumingala siya sa akin na tila nagsasabing, "Hindi kita iiwan." Dumating sina Kulot at ang kanyang ama, kasama ang ilang mandirigma ng baryo. May hawak silang sibat at gulok. "Wala kang magagawa, Noel. Ang mga Sigbin ay hindi dapat inaalagaan," sigaw ni Kulot habang unti-unti silang lumalapit. Ngunit bago pa nila maabot kami, bumalot ang dilim sa paligid. Sa isang iglap, narinig ang isang napakalalim na dagundong, at isang anino ang mabilis na gumalaw sa likuran ng mga mandirigma. Isa-isa silang napasigaw, bumagsak, at natumba, na tila may hindi nakikitang nilalang na humahabol sa kanila. "Si Sigbin," sigaw ng datu bago mabilis na umatras. Ang natitirang mga mandirigma ay nagkandara pa sa pagtakbo pabalik sa baryo. Nang maubos ang kanilang lakas at mawala sila sa paningin, humarap ako kay Joy. "Ikaw ba ang gumawa noon?" Tumingin siya sa akin, sa kamarahang lumapit. Doon ko napagtanto, hindi lang siya isang ordinaryong Sigbin. Isa siyang nilalang na nagtatanggol sa akin, sa kabila ng galit ng aking kababata at ng buong baryo. Nang gabing iyon, nagpaalam ako kay Joy. Alam kong hindi ko na siya maaaring samahan. Alam kong mas ligtas siya sa kabubatan, kaysa sa baryo naming puno ng takot at galit. "Mag-ingat ka, kaibigan." "Salamat sa lahat," bulong ko bago siya nawala sa dilim. Kinabukasan, bumalik ako sa baryo, ngunit hindi na ako muli pang kinausap ni Kulot. Mula noon, nagkaroon kami ng lamat sa aming pagkakaibigan. Hindi ko alam kung kailan siya matututo, pero isang bagay ang natutunan ko, mas pipiliin kong mahalin ang isang nilalang na tunay na nagmamalasakit, kaysa sa isang kaibigang hindi kayang tanggapin kung sino ako.